Jesus. Isang mapagpalang gabi po. Gabi po tayo dito ngayon sa aking kinalalagyan. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Anong mang bansa, anong mang lipi, anong man lahi. Good evening, good morning, good afternoon. At higit sa lahat, salamat po sa bawat isa sa inyo na nawa. Natnan kayo na malusog at good health. Kayo ba'y nalulungkot? Christmas is coming. All Christian in the world, anumang bansa ng Kristiyano, Merry Christmas sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi. Bago po lahat, bago ako tutuluyang lalapit sa iyo. Kasi ngayon po, magnilay-nilay po tayo ng Word of God. Magnilay-nilay tayo. Pwede nyo akong samahan pagka may pagkataon kayo. Comment, subscribe, comment, and like. Amen. Joselito TV po, ang iyong abang lingkod. Dakilang Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus, kami nagpupuri, kami nagpasalamat at pinaparangalan ka namin. Salamat po ng marami sa buhay na ito, nakaloob mo. Sa hininga na mayroon kami at higit sa lahat ng mga pagpapalang aming tinatanggap sa araw-araw ng aming buhay. Ito may pagpapalang pisikal, pagpapalang spiritual, pagpapalang pinansyal. Lord, salamat po sa mga pagpapalang ito. At higit sa lahat, salamat po na buhay kami. Bagamat marami pong mga buhay na buhis sa lahat ng dako ng mundo. Salamat po Lord na kami nga po ay pinagkalooban mo pa na buhay kami ngayon sa oras na to. At higit sa lahat, I pray po Lord sa lahat ng dako ng mundo, anumang bansa, anuman kind of people, anuman lipi o walahi, I pray po Lord na kalusugan, good health sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po, all the glory and highest praises to you alone, Lord Jesus. To you alone, Father God, through your Son, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit. This is our prayer. Amen. Amen po. Isang mapagpalang gabi. Salamat po. Nalulungkot po ba tayo? May problema ka pa po? May problema po ba tayo? Amen po. Sa bawat saglit, sa bawat minuto ng buhay ng tao, may rumarating na hindi natin inaasahang mga problema. Totoo po ito. Wala po sigurong tao na walang problema. Lahat po tayo may problema. Amen. Kung sino man nagsabi na wala siyang problema, purihin ang Panginoong Diyos at siya pinagpala. Pero po tayo, lahat may problema. Isa pong salita ng Diyos na aking pagnilay-nilayan o hihayag sa gabing ito ay ang salita ng Diyos sa Philippians 4:6. 4:6. Ang sabi dito sa kanyang banal na salita, bago po ang lahat, alam po ba natin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras? Opo, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras sapagkat napakadami po. Kung tayo lang marunong o natuto o nakakaalam, napakadami po ng pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa o sa lahat ng tao sa buong mundo. Sapagkat mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung alam po natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ibig sabihin po, mahal ka niya, mahal ako, mahal tayo ng Diyos. Kaya marami siyang pangako. Kung atin lang pong panghahawakan ang kanyang mga banal na salita, marami pong pangako ang Diyos. Isa na po ito sa pangako ng Diyos, ang Philippians 4:6. Ang sabi niya sa kanyang banal na salita, huwag kayong mabalisa tungkol saan mang bagay. Huwag kayong mabalisa tungkol saan mang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. Hingin niyo sa Diyos ang lahat
ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Amen? Napakaganda ng pangako ng Diyos na huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan, hingin niyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kailan po ba tayo natutong manalangin, mga kapatid ko, sa Panginoon o sa lahat ng tao sa buong mundo? Ibig sabihin po, itong salita ng Diyos nasa Philippians 4:6, pangako niya ito. Pangako niya. Mapasa atin itong pangako niya kung, a very big question po, kung paano mapasa atin. Opo, may mga pangako ang Diyos. Pero hindi po ito mapapasa atin ang mga pangako niya kung ikaw malayo sa Diyos. Logic po, ano? Kung ikaw hindi ka lumapit sa Diyos. Kung ikaw hindi mo alam ang salita niya. Kung ikaw hindi nakakaalam sa mga pangako niya. Kaya kailangan po, una, lumapit po tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Diyos bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas sa buhay nating ito. Tanggapin natin siya bilang Redeemer sa ating mga kasalanan, sapagkat marami po tayong kasalanan. Ang tao po, maraming kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat, maraming kasalanan. Sino po magsabi na walang kasalanan? Napakapalad po siguro niya. May pagkakasala po tayo. Kasi sa simula pa lang, ipinanganak na tayo. May namana na tayong pagkakasala sa ating mga ninuno, sila si Adan at si Eva. Kailangan nating lumapit sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Magkaroon tayo, pangalawa, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Tanggapin natin siya una, pangalawa, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At ang pangatlo, pag nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, dapat alam mo na at matuto tayo magbasa ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ito ay binigay niya, nandito ang mga pangako niya, at higit sa lahat, pang-apat, hahawakan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos na nangako ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Hindi katulad ng tao na pag nangangako ay hindi tinutupad. Ang nais lang ng Diyos, mananalig, mananampalataya, magtitiwala ka sa Kanya. Ang sabi doon sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Basahin lang po ninyo. Numbers 23:19. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kapag nangangako ang Diyos, ito po kanyang tinutupad. Kung ito'y tinutupad niya, ang lahat ng salita niya, pangako niya sa kanyang salita. Isa po sa pangako niya itong ating pagnilay-nilayan na Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. At dagdagan ko pa ng isang pangako ng Diyos. Doon sa John 15:7, ang sabi po doon, kung nanatili kayo sa akin at nanatili kayo sa aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo.
John 15:7 po yun. Pangako din po ng Diyos yun. Ang sabi doon, mananatili. Ang pananatili natin sa Kanya, paano ka nga po makapanatili sa Kanya kung wala ka namang relasyon sa Diyos? Tanggapin mo muna. Tanggapin una nga ganina, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang Diyos, bilang Hari at tagapagligtas. Una po, tanggapin natin ang Diyos sa buhay natin. Nawa, maliit man ang ating ang naisishare kong ito, pero pag nilay-nilayan mo ito sa buhay, matuto tayo magbasa ng banal na salita ng Diyos at tanggapin mo ang Panginoong Hesus, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya at matuto tayo magbasa ng banal na salita, mapasa atin ang lahat ng pangako ng Diyos. Sana sa gabing ito, ano man ang lungkot mo sa buhay mo, ano man ang problema sa buhay mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, ikaw man ay lugmok, ikaw man may problema, ang lahat po ng salita ng Diyos, ang pangako ng salita ng Diyos sa Kanyang pangako, ito po ang solusyon sa buhay ng bawat isa. Wala pong tao na nangangako na perpektong ibibigay ang lahat. Pero ang pangako ng Diyos, kung mananalig ka, magtitiwala ka sa Kanya, ang pangako ng Diyos ay mapasa iyo. Sabi lang dito sa sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kailan po ba tayo natutong manalangin? Kailan po ba tayo natutong lumapit? Lumapit po tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Diyos, lumapit tayo sa Diyos, matuto tayong una, tanggapin natin ang Panginoong Kristo. Pangalawa, matuto tayong lumapit sa Diyos. Pangatlo, matuto tayong lumapit o matuto tayong magbabasa ng salita ng Diyos. At ang pang-apat nga po yung sabi ko, pananaligan natin ang salita ng Diyos na ito'y totoo at tanggapin natin sa buhay na ang pangako ng Diyos ay hindi pa katulad ng tao mangangako. Na ang Diyos pag nangako, may katiyakan. Ang nais lang ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, manalangin ka, lumapit ka, magkaroon ka ng relasyon, ang tamang relasyon mo sa Diyos all the time, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Pasasalamatan mo siya kahit kalitliitang bagay na tinanggap mo, kahit anuman ito. Isang malaking nga po na blessing sa bawat isa kung hindi lang natin alam. Yung buhay mo, yung hininga mo, yung hangin na nasa iyo, isa pong malaking blessing po yan sa iyo. Buhay ka, may hininga ka, at higit sa lahat, nakakagalaw ka. Marami na po tayong mga kapatid sa buong mundo. Marami na pong nawawala ng buhay. Marami na pong namamatay dahil sa sitwasyon natin ngayon na pandemic. Mapalad po tayo mga kapatid ko. Mapalad po ikaw, ako, tayong lahat na buhay pa sa oras na to. Kaya naman po, palagi ditong sinasabi, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat. Pero bago nyo hingin yun, dapat lumapit muna tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Hari at Panginoon at ating Redeemer. Pananaligan natin ang salita niya. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Inikayat ko po ang bawat isa. Tanggapin po natin ang Panginoong Diyos, o Panginoong Hesus. Magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Nawa, malungkot ka man, sino man po ang malungkot, sino man po na punong-puno ng problema, lumapit tayo sa Diyos, tanggapin natin ang Panginoong Hesus at magbabasa tayo ng banal na salita ng Diyos, ang mga pangako niya sa pamagitan ng Kanyang banal na salita ay punong-puno ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. Ang pag-asang ito
mapasa atin kung tayo mananatili sa Kanya. Isang mapagpalang hapon o gabi po, hapon o gabi, umaga sa bawat isa, anumang bansa, anuman lipi kayo, anuman lahi. To God be the glory. Salamat po sa hapong ito. Naway ang konting maliit man itong salita ng Diyos sa Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ito po yung dapat ating palagi tayong nababalisa. Palagi tayong nagkakaroon ng problema sa anumang bagay-bagay sa buhay natin. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ito yung word na pangako ng Diyos. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sana nagbibigay ng happy moment. Nagbibigay ng malaking pag-asa sa atin. Kung tayo ay mananalig, at tayo magtitiwala, at tayong tanggapin natin ang Panginoong Diyos at ang Kanyang salita na ang pangako niya ay hindi kagaya ng pangako ng tao na napapako, kundi ang pangako ng Diyos ay matutupad ito kung tayo ay may pananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Isang mapagpalang gabi, isang mapagpalang hapon, isang mapagpalang umaga sa lahat ng dako ng mundo, anumang bansa, anumang lipi, anumang lahi. To God be the glory. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. God bless. God bless you. God bless and everyone. Nawa, nasa mabuti tayong kalagayan. To God be the glory. Amen po. Amen. Bye-bye. God bless to all.